unang panahon, may isang inang labis ang pagmamahal sa kanyang anak. Siya si Aling Rosa at ang kanyang nag-iisang anak ay si Pina. Mahal na mahal ni Aling Rosa si Pina. Inaalagaan niya ito ng buong puso. Hindi niya ito pinapagawa ng gawaing bahay upang hindi mapagod. Lumaking sanay sa layaw si Pina. Lahat ng kanyang gusto ay nasusunod. Hindi na niya natutunang tumulong sa bahay. Habang tumatagal, tumanda na si Aling Rosa, ngunit siya pa rin ang gumagawa ng lahat. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Mahinang-mahina siya at hindi na makabangon. Anak, magluto ka ng pagkain. Gutom na tayo. Masama man ng loob, pumayag si Pina. Ngunit, hindi siya sanay, kaya mali-mali ang kanyang gawa. Natapon ng tubig, nasunog ang ulam. Isang araw, hinanap ni Pina ang sandok. Wala siyang makita kahit saan. Lalong nainis ang mag-ina. Sana'y tubuan ka ng maraming mata nang makita mo ang iyong hinahanap. Lumipas ang oras, ngunit hindi na bumalik si Pina. Gabi na, ngunit wala pa rin siya. Nag-alala si Aling Rosa. Sa isang sulok ng bakuran, may tumubong halaman. Ang bunga nito ay hugis ulo na may maraming mata. Naalala ni Aling Rosa ang kanyang sinabi. Sana'y tubuan ka ng maraming mata. Pina, anak ko. Inalagaan niya ang halaman araw-araw. Tinawag niya itong Pinya. Ang sobrang layaw ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Ang pagmamahal ay dapat may kasamang gabay at disiplina. Dito nagtatapos ang ating kwento sa Maria Bella TV. Sa bawat alamat, may aral. Sa bawat kwento, may hiwaga. Hanggang sa susunod na salaysay.